Ngayong gabi, amen? Hallelujah. Ating pupurihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, glory. Hallelujah. Wala kita ang Diyos sa iyo. Hallelujah.
Tuwing ang bawat pagsamba sa ilang aasa, sunod natin, yaya mo ito. Sa amin na ito, pinagdamay namin, ang puso namin pagdapos sa Diyos, ang itiwala, ang patuloy. Gamitin mo sa akin, ligayang ipaliwanag, galinga mo sa amin, walang kaluyan.
Kilala o lamang ang aming pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y dumako sa ating pong pananalangin ngayong pong gabi. Amen. Muli po tayong lumapit sa Diyos na may pagkakatiwala na lahat ng bagay ay kaya niyang tugunin sa ating buhay ayon sa kanyang dakilang kalooban, ayon sa kanyang linabuting panahon. Ang Diyos po ay kayang gumawa sa ating pong mga buhay. Amen. Ngayon pong gabi mga kapatid, tayo po'y dumalangin sa Panginoon para po sa ating pong pamilya, mahal sa buhay, then sa ating pong mga pangangailangan, kasama ang pananalaking pangangailangan sa ating pong mga buhay. Ito'y pagpalain at katagpuin ng Diyos sa atin. Ganun din, kasama po sa ating panalangin ang patuloy na biyaya ng Diyos. Hallelujah sa ating pong mga kapatid na ating pinapanalangin, may mga karamdaman, sila po'y pagalingin ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Huwag nating kalimutang taas sa Diyos, si Brother Dino sa kanyang malagayan. Amen. Hallelujah. Diyos, magpagaling ang kanyang mga paa, magmupa ng pamamaga at maghilom ang mga sugat. Pag-pray natin ito, ang maayos na kondisyon ng kanyang katawan, maging ang sugar niya. Pag-pray natin na pababain ng Panginoon. Hallelujah. Pag-pray natin tulungan siya ng Panginoon. Hallelujah. So, Brother Edgar, Sir Annabelle, patuloy na ingatan ng Diyos, pagalingin ang kalakasan ay pagkaloob kay Sister Rose, kalakasan ay pagkaloob ng Panginoon. Hallelujah. Kapatid natin na may karamdaman Sister Pearl, hallelujah, ang pagkilos ng Panginoon, Sir Lira, kung ito pagalingan, na ilalma siya, si Nibis, pagalingin ang ating Panginoon, ingatan siya ng Diyos, Sister Tintin, pagkakas ng Panginoon, kagalingan. Hallelujah. Sino pa mamaalala natin ngayong gabi, may mga karamdaman, sila po'y atin pong isama sa ating panalangin. At ganun din, hindi lang karamdaman, kundi mga, alam natin mga kapatid natin, may mga problema, suliranin, itaas natin sa ating pong Panginoon. Ang Diyos ay magpakita at magbuhos ng himala niya, ng pagpakalan niya ngayong gabi sa ating kalagitnaan. Amen. Pag-pray natin ang mga kapatid natin na hindi nakakadalo, sila ingatan ng Diyos at tulungan
na sa bawat pagkakatipon sila rin ay makasama natin na sumasamba sa Diyos. At marami pang mga tao ang hipuin ng Diyos ang buhay. Amen. Sila rin ay matutong kumilala sa ating Panginoon. Pag-pray natin, ang himala ng Diyos ay hindi lang natin maranasan, kundi marami pang mga tao at maging dahilan upang sila makasama natin na nagtitiwala sa Panginoon. Ngayong gabi, amen, atin pong hingin sa Panginoon ang pabuti ng Diyos sa mga gawain. Sabay po natin oras sa iba't ibang mga bayan, ang pagkilos ng Diyos ay kanila rin maranasan. Ang ating mga tagapangulang mga pastor, natin silang ipag-pray. Sila Pastor Grace, Sir Lisa Mitchell, hallelujah, sila Pastor Boyet, Sister Susan, at mula sa kanila ay pataluin ng Diyos ang anointing sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, mga regional leaders natin, Pastor Frank, Pastor Lily, Pastor Charlie, Pastor Rinaldo Pugtay, mga nasasakupan nila, Pastor Ernest, Sir Elaine, ang Lucerne Church, pagpalain ng Panginoon, ang ating regional leader, Mother Church, pagpalain din ng Panginoon ang ating anak na iglesia sa Cuenca, sila Pastor Ico, Sir Kay, sama natin ito sa ating panalangin. Ang Pastor's Meeting, Discipleship Meeting sa Friday, sa Lucena, pagpalain ito ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang ating bansa, ang ating syudad ng Lipa, at maging ang kalagayan ng buong mundo, ang Diyos ang patuloy na mahayag ng katuwiran niya. Ngayong gabi, kausapin po tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, palakasin tayo, tulungan tayo, pasiglayin tayo ng salita ng Diyos ngayong gabi. Hallelujah. Si Brother Edgar, tatapos po sa ating panalangin, pero bago yun, kapatid, alam po, lahat tayo ay may pangangailangan sa Diyos. Hingin natin niya sa Panginoon. Di ba nabanggit sa unahan? Magsalita ka sa Diyos. Nakikinig ng Panginoon ngayong pong gabi. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, praise God. Dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Ngayong pong gabi kami pinagpapasalamat sa mga katotohanan na kami pinakarating na ligtas sa iyong banal na gawain. Ngayong gabi, panalangin po namin, pagpalain mo po ang iyong salita, ang iyong banal na gawain, pangunahan mo po ang iyong abang lingkod, Panginoon, ngayong gabi, maging sa bawat sulok ng daigdig, pagpalain mo po ang iyong banal na gawain, at higit sa lahat, abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa ngayong gabi. Maraming pong salamat, Panginoon, inaangkin po namin ngayong pong gabi ang tagumpay na iyong gawain sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, glory, hallelujah. Puri ng Diyos at may galak na sa'yo. Magkaya ka kamay. Ay, kaya. Oh
ihandog, ialay sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos sa kanyang biyaya sa ating buhay na tayo po ay narito sa gawain ngayong gabi at sama-sama nakapagpupuri sa ating pong Panginoon. Amen. Salamat po sa inyong mga presensya mga kapatid. Hallelujah. Kami po ay patuloy na nananalangin sa inyo araw-araw. Amen. Bawat umaga ay kayo po itinataas namin sa Panginoon isa-isa at ihinihingi ng pagkilos ng Diyos. Amen. Hallelujah. Patuloy tayong magpanalanginan. Ang lugar na ito ay bukas para sa ating pong pananalangin sa mga may kakayanan. Pwede sa inyong oras, sa inyong sitwasyon ay maaari kayong makarating sa lugar na ito. Mas masarap na nalangin dito. Amen. Okay, at patuloy tayong magsamantala ng pagkakataon, magbahagi ng salita ng Diyos tulad ng ating po lagi napapakinggang hamon. Umanap tayo ng maalagaan po natin na Bible study. Amen. Umanap ka kahit isa lang, mayroon pang aalagaan na Bible study. At yan po ay nakalulugod sa Diyos, nakasusunod tayo sa pinag-uutos ng Panginoon na tayo po ay humayo at mangaral ng salita ng Diyos. Tapos diyang kapapalakasin ng ating pong Panginoon. Amen? Okay, at sa ating pong mga schedule, mga kapatid, sa Friday po, ang mga kalakihan ng imbitado sa Manila, sa Lucena, discipleship meeting, regional discipleship meeting, ginawa kong Friday, sapagkat dati tuwing Lunes po yan, ngayon lang naman po, sapagkat meron tayong conference sa Monday. Yan, simula na po ng International Bible Conference ngayon pong May po, ng May 8, sa Kagatin po yan sa Manila. Amen. Kasama natin sila Pastor Greg, ang ating pong international leader at ang sa po sa council ng ating fellowship, ating leader, si Pastor Paul Stephen, ay kasama po natin. Yan, napakaganda. Pastor Jesse Clark, kasama natin doon. Pastor natin sa Guam, kasama natin doon. Kaya napakaganda ng konferensya ito. Hindi mo kayo makarating doon. Hallelujah. Lalo na po yung mga bata. Napakahigpit ng paalala. Sa YouTube ay maaari kayo makapanood. So, pinapahintulutan po namin kayo na mag-YouTube ngayon. Amen. Panoorin niyo ang gawain ng Panginoon. Amen. At kayo pagpapalain. Hallelujah. Mula Lunes ng gabi ay meron po pangangaral hanggang Biyernes ng gabi. Amen. Sa umaga, may 3 mangangaral. Sa gabi ay 1. Amen. Kaya napakarami pong pangangaral ang maaari natin mapakinggan. Okay? Hallelujah. At ang kasunod po nating gawain mga kapatid ay ang ating pong ministrally dito po sa Lipa. Amen. Kaya sikapin din natin sa susunod na linggo pagkatapos ng conference ay may sa mga yung ating nasabihan, kakapit na natin yung ating wire na medyo malaking wire para makamalan natin yung ating aircon. Pwede lang paganahin ng aircon. Then, basta mapalitan lang natin ang wire. No? Para ay papano ay hindi tayo mainit. At sa gawain sa ministrally, araw yun, maghapon ay hindi rin masyadong mainit. At pagkatapos noon, May 15, May 25, ang ating pong impact team sa Batangas City. Sa bago bukas na gawain ating tutulungan. Kaya sa mga may kakayanan, may panahon, ay makipahapon tayo dito. Para sa mga kabataan, ngayon pong May 29, ang ating pong Tanawan Youth Rally. Youth Rally. Mga kabataan, hallelujah. So, 13 years old, pataas. 13 years old, pataas. Pwede po natin isama. Okay? Umuna, ang natin mga pabalita mga kapatid sa ating pong schedule sa pangkalahatan sa ating pong local iglesia ng Lipa. Ating pong prayer meeting ay remisada din po. Mahalaga po yung prayer meeting. Hindi po ito isang basta lang gawain, kapangyarihan ito na ating pong nararanasan. Amen. So maganda yung Piluf na Sister Rose, ano, na yung kaibigan na gano'n.
prayer meeting. No? Nakita ko prayer meeting. No? Hindi ito basta isang gawain na is a power. No? May power, kapangyarihan. Kaya napakahalaga nito. Every Saturday yan, alas 6, kahit na kaunting oras lang, basta tayo sumasamang manalangin dito, na ginagawa ang Diyos. Amen? At ang linggo ng umaga natin, alas 9:30 po, ang simula talaga ng ating pong Sunday School. Kaya dapat alas 9, ay nakapag-pray na po tayo, nag-pray na tayo, alas 9:30 simula po tayo. Amen? Napakaganda na inyo pong mabuo ang ating pong pinapag-aralan sapagkat napaka-alaga nito na makatotohanan sa ating pong buhay. Amen. At linggo ng gabi, alas 6, ang ating prayer, alas 6:30, simula ng gawain, and patuloy nating pahalagahan ang ating pong mga pagkakabipon. Ang Queen Church, sa susunod na Martes, mga kapatid, sa susunod na Martes, kasi may conference po sa Martes. Sa susunod po, ang impact din sa Buwan Martes. Amen. Mangangaral tayo. Okay, at ngayong gabi, tayo mayahamuli ng ating kapatid, si Brother Jonathan, sa ating pong pagbibigay. Kahit tayo muna, ay sasabihin siya sa atin. Amen. Praise God, hallelujah. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, kagunahan sa ating Panginoon, maging kapasalamatan sa ating pastor, sa pagdulog na makapagamon sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dalawang klase. Maaari mo ngayong gabi, maaari kang pumili sa dalawang klaseng pagbibigay. Unang pagbibigay na kapatid ko sa ating Panginoon, yung nakaka-apekto, yung naapektuhan yung iyong pusong pagbibigay. At yung pangalawa, yung pabasta na lamang na pagbibigay. At sa dalawang ito, amen, bahala kayo kung mamili kayo. Pero inaasahan ko na piliin ninyo yung nakaka-apekto sa inyong puso. At marahil, pamilyar ito sa bawat isa. Amen, makakabukas kayo sa aklat ng Marcos, chapter 12, verse 41, 44. Ito po ay patungkol sa babaeng balo. Nakaupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi. Napansin niya na maraming mayaman ang naghuhulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang byuda ng tupa at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinabi ko sa inyo, ang inandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa inulog ng lahat." Amen. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang sa kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay pupuliyang ikinabubuhay. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tulad nga po na sinabi ko kanina, banggit ko, nakita natin dito mga kapatid, ang dalawang uri ng pagbibigay. Amen, sa gawain o sa templo. Amen. Ang unang pagbibigay, mga kapatid, yung bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Amen. Yung bahagi na lamang ng kanilang kayamanan, ang ganitong klaseng pagbibigay, walang epekto sa kanilang mga puso. Katulad itong ginawa ng mga mayayaman, malaki ang kanilang binigay. Amen. Pero wala talagang epekto sa kanilang puso, yung kanilang binigay. Amen. Nandun sila sa gawain ng andun sila sa templo, andun sila sa simbahan. Katulad ngayong gabi,
andito tayo sa gawain ng Panginoon. Pero ngayong gabi, malalaman natin kung anong damdamin natin sa gawain o sa bahay ng Diyos. Amen? Ang pangalawa, mga kapatid, yung ginawa ng babaeng bawal, ang buong niyang ikinabubuhay, ang ganitong klaseng pagbibigay, mga kapatid, mayroong epekto sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Amen? Naniniwala akong babae ito, mga kapatid, na kanyang ginawa doon sa templo. Amen? Bagamat hindi nabanggit. Amen? Naniniwala po, mga kapatid, ang babae ito ay siya'y pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Marahil may karanasan tayo na ganito. Ang bawat isa sa atin mayroong karanasan. Minsan, amen, sa gawain ng Panginoon, yung na lamang ng iyong pera, ibinigay mo sa gawain ng Panginoon. Malay-malay mo, yung binigay mo, halimbawa 300, ang binigay sa iyo 1,000. Binigay sa iyo, binalik sa iyo, may tumatawag sa iyo. Amen? Nais ko pong ipatotoo ngayong gabi na kami po ay pumunta ng sa San Felix, Mandi. Nang Mandi po, nagpunta po kami sa San Felix po. Nasabi ko sa kapasok, parang hindi yata po mga kasama. Sapagkat ang hawak ko lang na pera ay pambayad ng aming kuryente na puputulin sana ngayon. Amen, sabi ko naman sa anak ko, sabihin niyo, pag tinanong kayo, nangyari lang. Sinabi mo kapag gusto niyo sumama, sabihin niyo, sumama kayo. Sasama ba mga bata? Oo, sasama. Isama din ako. God, at sa Diyos ako puringan, dinasulina ko lang pa mga kapatid ay 300 o 100. Sabi ko, aabot. Ay, tapos dinagdagan ni Pastor na 100, 200. Sabi ko, Pastor, aabot nito. Aabot ni Pastor. Pero natitira na lang talaga sa wallet ko, 200. At nag-aalinlangan ako kung bibigay ko kay Pastor. Kasi alam naman yun, pag may impacting, mayroon po yan talagang binibigay na parang pagkain, parang maging pagkain sa pagkain. At sabi ni Pastor, dagdagan mo. Sabi ko, binunot ko lahat. Binigay ko lahat. Binigay ko sa ko. Ano, tira ko, tatawanin ako ng Panginoon. Wala akong pag-ibig ko pa naman yun. Ay, nauna na si Pastor na giving. Sabi ko, binigay ko na doon. Sabi ko, wala talaga. Sabi ko, praise God. Sabi ko, Pastor, aabot yan, Pastor. Aabot yan. Salamat sa Panginoon. Umabot naman. Amen. Labis pa. Nasabihin ako. Amen. Kinakabahan ako. Baka maputulan kami ng kuryente. Kabali na si Brother Jonathan. Pare lang. Amen. Habang ako'y tumutulog, may pumunta sa amin. Pwede ba ako iatog ninyo sa Santo Tomas? Sa Corbina? Magkano ba kayo? 1-2. Good! 1-2. Labas ng trabaho. Praise God. 1-2. Nakabayad ako. Pag balik ako, nakabayad ako ng kuryente. Hindi kami naputulan. Salamat sa Panginoon. 100 lang ang aking binigay at ibinalik ng Diyos. 1-2. Dito buwak ng 1,000. Amen. At ganito ang babae, mga kapatid. Naniniwala ko yung kanyang ginawa doon sa templo na pagbibigay. Pagkabas niya sa templo, malamang pinagpalas siya ng Diyos. Amen? Pinagpalas siya ng Diyos. Sabagat dito pa lang, makikita natin na ipinagmalaki ng Panginoong Jesus ang babae ito. Amen? Pinagmalaki niya sa kanyang alaga. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, amen? Amen? Alin ang nais mong pagbibigay? Anong nais mong klaseng pagbibigay sa gawain ng Diyos ang gagawin mo?
yung mayaman lang, yung kira-kira na, mahagi na, yung maipit tugas talaga sa puso mo. Mga kapatid, hindi natin kayang talunin ang Diyos sa pagpapala. Amen. Kaya ngayong gabi, tayo po ay galago na sa pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Brother Jensen, praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, banal makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Jesus, ang makapagbigay ng gabi, Panginoon, pagpalain sila, Panginoon, sa kanilang hanap buhay, Panginoon. Lord, ibalik mo po sa kanilang siksik, biblig at mahapaw. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Magbigay tayo sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon. At bigyan pag-alakan at punuin ng pag-asa sa ating buhay, paglilingkod sa Panginoon bilang mga mananampalataya na narito pa sa mundo at naghihintay pa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Galing po kami kagabi na Brother Dino at hanggang hindi namin napasin, mag-alas 12 na pala, kaya pa kami kwentuhan. Mag-alas 12 na pala ng gabi at nabanggit ko sa aking pagkwentuhan na gano'n talaga narito tayo sa mundo na sabi ng Panginoon ay may kapighatian. Pero sabi rin ng Panginoon, lakasan niyo ang inyong loob. Pagtagumpayan ko yan, kaya magtatagumpay nito. Kaya laman ng aking pananalangin, hallelujah, nakapikit ako pero hinahanap ko sa aking paningin lalo na po ang bawat isa na may mga problema, mga suliranin, kaya talagang kumbaga sa aking kaisipan parang pinugbuhat ko sila, pinagala ko sila sa kalapit ng Panginoon sa isip ko. Lord, sa kapit, Panginoon, ay ito po, tulungan. Sa isip ko, gano'n. Hallelujah. Kailangan natin ng magpakalakas, magpakatibay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. At di natin alam kung hanggang kailan pa tayo babalikan ng Panginoon. Basta importante, paglingkod tayo at magtiwala sa Kanya. Amen. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Ang ating pong babasahin ngayong pong gabi. Dalawang talata. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 12, verses 9 hanggang 10. Ito pong magkakasulat. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Sapagat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't pagpus akong magmaburi na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ng Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako may malakas. Sabi ni Pablo, grabe ang kanya pong pagiging positibo, mga kapatid. Sabi niya, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Isa-isa pa niya. Yung mga sitwasyon ng buhay. Pero hindi muna niya siya'y nagagawa. At kinilala niya ang pagkilos ng Panginoon. Pagka ako'y mahina, ako may malakas.
si Pablo po'y nakahawak sa biyaya ng Panginoon. Amen? Si Pablo po ay nangahawakan sa kanyang pag-asa na nakukuha niya sa ating Panginoon. Sandali tayong manalangin bago tayo magpatuloy. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ko, Panginoong Hesus, kami po'y lumalapit, hihingi ng iyong patnubay, samahan mo kami sa bahagi ito na ang salita mo po ay nasa amin, Panginoon. Dalangin kong gamitin mo ito upang pagpalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Magpasigla ka po ng aming mga puso, magpakibay ka ng aming pananampalataya. Lord, sa pakikinig pa lang namin, puspusin mo na kami ng iyong presensya at buhusan mo na kami ng iyong pagpapala, Panginoon. Lord, dalangin ko ngayong gabi, gamitin mo mga salita mo, O Diyos, upang lalo kaming turuan, Panginoon. At alain mo sila sa pagkilig. Tulungan mo po, sino man po ang nakasusubaybay sa pangangaral na ito, pagpalain mo rin sila. Ako na iyong likod, narito na patuloy na humihin ang iyong tulong, pagsama. Dahil di ko po kaya kung sa sarili ko lang, wala akong alam, kundi ang tumiwala sumunod at magpagamit sa iyo. Minsan pa, inaakin po namin ang katagumpayan sa bahaging ito ng pag-aaral ng iyong salita. Ang papuwi po ay para sa iyo lamang, pasasalamat para sa iyo lamang sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Malakas pong malakang, ibigyan natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa katotohanan lamang mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na pakiramdam natin ay parang nagkukulang din tayo. Minsan, dumarating yung ganong pagkakataon. Then, nararanasan natin kahit Kristiyano tayo, dumarating yung kulang ka sa lakas. Parang nanghihina ka sa iyong spiritual na buhay. Parang nanghihina ka sa iyong pisikal. Dumarating talaga yun. No? Dumarating yung mga panahon, kulang ka sa lakas, kulang ka pa sa pera. Talagang nangyayari talaga mga kapatid. Amen. Hallelujah. At kung minsan kapag nagkakasakit-sakit na ang ganito mga sitwasyon, pati yung wisdom, nagkukulang na tayo ng wisdom. Minsan, pagramdam natin, parang kulang yung biyayang dumarating. Minsan, nanaramdaman ito ng mga Kristiyano. Subalit mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, huwag nating kalimutan, ibukas natin ang ating pakinig sa isang tinig na maririnig natin mula sa langit, mula sa Diyos. Kapag tayo ay nagbigay ng attention sa Kanya, huwag mong kalilimutan yung napakalagang tinig na sinabi ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Ito yung maliwanag nating tanggapin sa ating pakinig na sa kabila ng kulang ka minsan sa lakas, kulang sa pera, marami ka mga pangangailangan, may karamdaman pa. Ito ang iyong itanim sa iyong isipan, my grace is sufficient. Sabi ng Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos, ayusin ko muna ang sitwasyon mo. Kundi ang agad sinabi niya, parang kagaya kay Pablo, na humingi si Pablo ng tulong, ang sinabi ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa iyo. Mga kapatid na Kristiyano, tanggapin natin mga kapatid, sapat ang biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Ang mundo nagsasabing hindi ka sapat, kulang ka, daming kulang. Ganyan ang kapaligiran, ganyan ang sitwasyon ng buhay na maririnig mo sa maraming mga tao. Daming kulang, daming kulang. Pero ang Diyos nagsasabi, sapat ako. Kapatid, ito yung pananaw, kaisipan na dapat ay nakatanim po sa atin. Yung ating pagkakilala. God is enough. He is more than enough. Kahit ano pa sitwasyon natin, hindi dapat mabago ang pananaw na yan na pagkakilala sa Panginoon. He is more than enough. Ang kanyang grasya, ang kanyang biyaya, hallelujah, ay sapat. Hallelujah. Nais ko pong pamagatan ang pangaral na ito, biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat.
ginawit natin kanina. Hallelujah. Number 1 po natin tingnan, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating mga kahinaan. God's grace is sufficient in our weakness. Aminado tayo, may kanya-kanya tayong kahinaan. Pero kumapit ka lang sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ang kahinaan na yan ay kaya niya punan. Ay ulit-ulit, ganito ang nakasulat, 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktan sa kahinaan. Kaya't pagkus akong nagmamapurit ay malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghinagpis dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako may malakas. Ito yung hiwaga ng isang Kristiyano na totoong tumitiwala sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Alam niyo, kalakip talaga ng pagiging Kristiyano ang hiwaga ng buhay natin. Amen? Sipin mo kung kailan ka mahina, kung ikaw itoong tumitiwala sa Panginoon, doon mo lalong mararanasan ang kalakasan. Hiwaga yun, mahirap ipaliwanag. Kung kailan ka may problema, lalo kang nagpapakalakas, lalo kang lumalakas. Yan po yung ginagawa ng Panginoon yung sa ating buhay. Yan ang idinudulot ng grasya ng Diyos. Ang biyaya niyang sapat. Sa ating teksto, si Apostol Pablo po, isang dakilang lingkod ng Diyos. Pero mayroon siyang tinatawag na thorn in the flesh. Meron siyang tinik sa laman. Maraming mga Bible scholar ang nag-aral kasi niniwala ni Pablo kung ano yung tinig niya sa laman. Pero marami po ang mga komentaryo, may karamdaman si Pablo. Na hindi gumagaling. Matagal na niyang nilalapit sa Diyos pero hindi gumagaling. Ang sagot naman ito sa kanya, ang biyaya ko'y sapat. Ito nga naman ang nabisan. May karamdaman tayong hindi gumagaling, pero buhay naman tayo. Sabi ko kay Brother Lino, yung paa mo, naputol na ng grinder, tapos ngayon napako pa, pero buhay ka. May mga tao, hindi naman napako, hindi naman na-grinder, patay na. Kaya ang biyaya ng Diyos ay sapat. Hallelujah. Ito si Pablo, sabi niya, meron siyang tinig sa laman. 3 beses siyang nanalangin na alisin ito. Pero hindi nalis ng Diyos. Alin sinabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Mga kapatid, minsan hindi naalis ng Diyos ang problema dahil may pinapakita siyang mas mataas na biyaya, mas malaki pang biyaya sa problema mo na iyong dinaraanan. Meron pa siyang gustong ipakita na mas malaking biyaya kumpara sa ating pong mga nararanasan. Hallelujah. Mas gusto niya tayong palakasin. Sabi nga Isaiah 40 verse 29, siya'y nagbibigay ng lakas, Isaiah 40 verse 29, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananagana niya sa kalakasan. Hallelujah. At tuhanan mga kapatid, ang mga nararanasan mong kahinaan, ito po'y hindi hadlang sa pagkilos ng Diyos. Yung mga nararanasan mong karamdaman, hindi yan nakakahadlang sa kayang gawin ng Diyos. Yung nararanasan mong kagipitan, ay hindi makakahadlang sa kayang gawin ng Diyos. Pagkos ito pa nga ang lugar kung saan siya lalong makakakilos. Ngayon yung panahon na may mga suliranin, diyan mo lalong makikita ang pagkilos ng Diyos. Madalas ko po sabihin, pag may problema ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. At ito rin ang pinayo ko dun sa noong madalas kong ipayo, ito rin ang pinayo kay Brother Vito, laging magpasalamat. So, sa panahon na meron akong problema, doon ako lalong makakakita
ng pagkilos ng Panginoon. Siguraduhin lang natin yung problema natin ay dumating sa atin na hindi ikaw ang may gawa. No? Anong punto ko rito? No? Yung halimbawa, nagkasakit ka, nag-ingat ka naman, nag-iingat ka naman ng iyong sarili, ng iyong katawan, pero nagkasakit ka, ay, praise ka, salamat Panginoon sa sakit na ito, makakakita ko ng himala mo na pagpapagaling. Pero yung nagkasakit ka dahil sigarilyo ka ng sigarilyo, hindi yun. Kasalanan mo yan, yan sa Diyos. No? Nagkakasal ka sa lalamunan, nagkakasal ka sa bigo, makain mo ng alam. Hindi yun galing sa Diyos. No? Kasasariling pagpili yun. No? Pero pag ang problema mo ay dumating sa iyo, sa kabila na kayo nagtatapat sa Diyos, sa kabila ng ginagawa mo kalooban ng Panginoon, diyan ka makakakita lalo ng pagkilos ng Panginoon. Amen? Higit ako, Lord, salamat sa kagipitan nito. Makikita ko kung paano mo ako pagpapalala. Magpasalamat sa Panginoon. No? Hallelujah. Hindi pwedeng hadlangan ng anumang ating kalagayan ang kayang gawin ng Diyos. Yung ating mga sitwasyon, yung paangkaan, yung may lugar kung saan lalo mong makikita ang pagkilos ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Hallelujah. So, kung kailan ka mahinga, yan mo, makikita lalo, kaya kang palaksin ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kung pakiramdam mo mahina ka, lapit sa Diyos. Huwag kang umatras, lumapit ka lalo sa Diyos. Huwag kang aagwat sa Diyos, lalo mong kumapit sa Panginoon. Amen? Kumapit ka lang, huwag kang bibitaw. Hebreo chapter 4, verse 16, may nakasulat po ganito. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Let us therefore come boldly. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala, buo yung tiwala sa luklukan ng Diyos, sa luklukan ng biyaya ng Panginoon. Ito yung dapat daw natin gawin upang tayo magsipagtamo ng awa. Hindi tayo aagwat sa Diyos. Kapag may suliranin ka, huwag kang aagwat, lalo kang magpakaalam kasi dyan lalong kilos ang Panginoon. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung napakalagang hamon na dapat natin mapakinggan ngayong gabi. At kapag ito, mga kapatid, ay ating pong itinanim na malalim sa ating puso, sa ating isipan, makikita mo magbubunga yan sa inyo. Magbubunga yan sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Handa natin, hallelujah, ang biyaya at kapag ng Diyos ay sapat sa ating mga kahinaan. Sa panahon ng problema at pagsubok, ang biyaya pa rin ng Diyos ay sapat. Hallelujah. Huwag ka lang bumili ng mamahaling cellphone tapos nagipit ka, problema mo yun. No? Pero kung nagpit ka, tama naman ang pagkastos mo ng pera, okay lang yun. Amen? Okay lang yun. Kapares din ang sakit. Na kahit nagkasakit ka, sinipon ka, di ka naman nagpapon, okay lang. Pero yung naglaro ka sa ulanan, alam mo naman na mahina yung bata mo, naglaro-laro ka pa sa ulanan. Problema mo yun. No? So, ang punto ko rito mga kapatid, basta't nasa katuwiran ka ng Diyos, ang grasya ng Diyos ay sapat. Amen! Hallelujah! Sapat yan sa ating mga kahinaan. Okay, pangalawa ngayong gabi, ang habag ng Diyos, biyaya ng Diyos, bago araw-araw. God's mercy is new every morning. Amen? Hallelujah! Sabi ng Biblia, sa aklat ng Lamentations, chapter 3, verse 22 to 23, palagoy. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipon, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga.
dakila ang iyong pagtatapat. His mercies are new every morning. Biyaya ng Diyos, may bago bawang araw, may bagong mga kapatid. Hindi lang niya sinabing sapat ang biyaya niya, bagong-bago pa. Dahil bawat umaga, mga kapatid, hindi nauubos ang habag ng Diyos. Ang grasya ng Diyos ay hindi nauubos. Tulad ng araw, kahit gaano kadilim ang gabi, siguradong sisikat pa rin sa umaga. Kahit gaano pa kadilim ang gabi, gano'n ang habag ng Diyos. Kahit gaano kadilim yung pinagdadaanan mo, halimbawa ngayong gabi, ngayong araw na ito, may pinagdadaanan ka, ang dilim ng sitwasyon mo sa Panginoon, laging may bagong umaga, may bagong simula, may bagong pagpapala. At ito'y laging bago, bawat umaga. Di ba, inaawit pa natin? Yun yung grasya ng Diyos na ipinangako. Mga kapatid, hallelujah, hawakan lang natin at paniwalaan, hindi nauubos ang grasya ng Diyos. Ito'y bago, bawat araw. Hallelujah. Pangatlo, may gabi, sapat ang Diyos para sa lahat ng ating pangangailangan. God is enough for all our needs. Sapat ang Diyos. Filipos chapter 4 verse 19. Nakasulat sa Biblia, hindi nagbabago, napakasarap ang hawakan. Dumating man sa iyo ang paghipitan, kasta't yan ay iyong sariwa sa isipan mo, pinangawakan mo, ang talatang yan, nakakapagpalakas, nagamit ng pag-asa. Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian ay Kristo Jesus. My God shall supply all your needs. All your needs. Unawain po natin, mga kapatid, hindi sinabing all your wants, kundi all your needs. Ang dami kasing tao, marami silang wants, na hindi naman talaga needs. Hindi talaga needs sa buhay. Hindi naman talaga kailangan. Pero, yun ang gusto ng iba. Ang kinakatagpo ng Diyos, yung ating totoong kailangan. Yung ating tunay na kailangan. Yan ang kinakatagpo ng Panginoon. Kapag hindi ka pababayaan ng Diyos, pakinggan mo mabuti, hindi ka pababayaan ng Diyos, siguraduhin mo lamang na lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos. Siguraduhin mo lamang. Hindi ka niya pababayaan sa iyong pangangailangan. Hindi po kailanman kamali si Jesus. Lalo na nang sabihin niya ang Mateo chapter 6 verse 33. Hindi po nagkamali ang Panginoon. Sa kanya sinabi, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano daw yung ating lamang unahin? Aharian ng Diyos. Aharian lang ng Diyos ang unahin mo. At lumakad ka, mamuhay ka sa katuwiran ng Panginoon. Bahala ang Diyos sa ating mga pangangailangan, mga kapatid. Hallelujah. Ilang taon na kami nabubuhay ng ganito. Natuto na kami tumiwala sa salita ng Panginoon. Basta ito lang, unahin ka ang aharian ng Diyos. Ibig sabihin, lagi mong isipin kung paano ang aharian ng Panginoon, susunod, paano ka magiging kabahagi sa pagsulong ng aharian ng Diyos. Unahin mo lang yan. At gawin mo lang kung anong katuwiran ng Panginoon. Huwag ka lang sa kalikuan ng buhay. Ang Diyos ang pahala sa iyong pangangailangan. Malakas po ang loob, kaya kong sabihin, pinangahawakan ko yan. At totoo yan. Mateo chapter 6, verse 33. Nasa kalawag pa ako, may lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Pastor, bakit kuya?
ang hirap-hirap pa rin ang buhay namin hanggang ngayon. Puro pagsubok, puro problema. Hindi na ba matatapos ang problema? Kung yan ang kalooban ng Diyos, magpasalamat ka na lang. Pero, may pangako ang Panginoon, no, na ang ating pangangailangan ay katatagpuin niya. Tinanong ko, totoo bang inuuna mo ang kaharian ng Panginoon? Totoo bang namumuhay ka ng ayon sa katuwiran ng Diyos? Hindi siya makasagot ng buo. Kailanman, hindi magsisinungaling si Kristo. Handa natin mga ang Diyos kailanman hindi magsisinungaling. Kaya, manatili tayo rito. No? Dapat din natin unawain ang katotohanan, mga kapatid. Ang tunay na kasapatan ay hindi sa dami ng pera. Kundi yung pag may problema ka, nararanasan mo yung presensya ng Diyos. Sa araw-araw mong buhay, nararanasan mong kasama mo ang Panginoon. Yun ang tunay na kasapatan. No? Huwag tayo magkamali. Yung iba kasi ang tingin nila, ang kasapatan ay yung lahat na lang ng gusto mong bilhin ay mabibili mo. Lahat ng pera. No? Yun ang pagkaunawa nila sa kasapatan. No? Hindi. Ang tunay na kasapatan ay presensya ng Diyos. Hindi ko alam sa inyo, pero sa akin, basta dama kong kasama ko ang Diyos, basta alam ko nasa kalooban ako ng Panginoon, kahit ano pang mangyari sa buhay na ito, sa kapaligiran ko, okay lang. Basta kasama ko ang Diyos. Amen? Basta dama ko ang presensya ng Panginoon. Kahit nga ang kamatayan eh. Pero masarap ang mabuhay, pero kung yun ang kalooban ng Diyos, walang problema. Basta kasama mo ang Panginoon, sabi ko nga kay Brother Pino, magpakalakas na Brother Pino. Ako, tatlo na nakikitay, ngayon mo magpadoktor. Una, himala ng Diyos. Pangalawa, rapture. Pangatlo, yung mamatay. Pero walang problema, saan naman umikot ang buhay? Basta kasama ang Panginoon, sapat ang buhay. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, kailangan natin ang presensya ng Diyos na ng tunay na kasapatan. Kapag tunay na inuuna natin ay ang katuwiran ng Diyos, maaari po natin panghawakan yung nakasulat sa Hebrew chapter 13 verse 5. Then, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Panginoon. Basta tayo po ay nasa katuwiran ng Diyos. Mga kapatid, kahit kulang tayo kung minsan sa material na bagay, kung kasama mo ang Diyos, maaari po natin hangkinin kompleto tayo. Amen, sapat tayo. Amen. Kompleto ako kahit na paman ang malagay sa buhay. Dahil nandiyan naman ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ng sa quotation, if you have God, you have everything. Amen. Kung nasa iyo ang Diyos, yun ang tunay na nasa iyo ang lahat. Amen. Galing ka na kumanta. Nasa akin na ang lahat. Nasa iyo si Jesus. Kapatid, huwag lamang natin sukatin ang buhay natin sa kung ano ang wala. Tingnan natin lagi kung sino kasama natin. Huwag natin kalimutan, kasama natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Huwag mo lang sukatin ang buhay mo sa pamamagitan ng ganito ngayon. Huwag mong pabayaan sukatin mo ang buhay mo sa mga bagay na wala. At tingnan mo, si Jesus, kasama ko si Jesus. Mayroon akong Jesus. Mayroon akong Diyos. Yun ang importante. Mayroon akong Diyos. Okay? At nasabi si Jesus, kilos na ako ng kilos. Walang problema, kasama ko ang Diyos. Ano ba na sitwasyon, kasama ko ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam niyo sa aming buhay, hindi patutulan. Sa aming pag-ministeryo, mga kapatid. Hallelujah. Nararamdaman din namin yung walang ganito, walang ganito. Pero sinanay ko ng pamilya ko. No, sinanay ko ng pamilya ko na huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos ang lahat. Basta gawin lang natin kung ano tama. Mga kapatid, mga mananampalataya, hindi mo kayo nasa ministeryo ng pagpapastor, gawin lang kung anong tama. Ano ba ang sitwasyon? Bahala ang Diyos.
Basta gawin lang ang tama. Sa pera, maghanap buhay ka lang sa hanap buhay ka mo. Baka ang Diyos magpala niya. Sa tamang hanap buhay lang. Tamang pagkilos ng pala Diyos. Sa kalusugan, hindi ka ng gamot. Kung may gamot, hindi mo ng gamot. Baka ang Diyos magpagalit. Yung mga instrumento ng Diyos. Sige lang, magtiwala lang. Yan ang po ang tinatapos sa isipan ng aking pamilya. Kulang pang pera natin, kapag sabi, huwag kang mag-alala. Hindi natin yan ito sa Diyos yan, ito sa pangalan. Wala tayong pagpapalit sa galing, huwag kang mag-alala. Alam na Diyos yan. Sinanay ko na sila mula pa noon hanggang ngayon. Sinanay ko na sila ng ngayon. Masarap umasa sa Diyos. Di ba? Inawit natin kanina. O Diyos, sa'yo lamang aasa. Asa ka sa Diyos. Hindi ibig sabihin na meron kasi maling pag-asa eh. Yung tumiwala na sa Diyos, hindi na kumilos. No? Tumuha ka lang. Basta tumiwala ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya ito yung pang-apat. Ang nararapat nating panatilihin. Ano yung nararapat nating panatilihin? Magtiwala, lumapit, at laging magpasalamat sa Diyos. Amen? Ito yung response na dapat nasa atin. Trust, growing, and be thankful. Always. Amen? Hallelujah. Tumiwala ka sa Panginoon. No? Sabi ng Kawitan chapter 3, verse 5, tumiwala ka sa Panginoon. Sabi ng Awit 37, verse 4, umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin. Umasa ka sa Diyos, gawin mo lang ang mabuti. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makapunta. Yun ang Biblia ng Biblia. Amen? Sinabi ng Hebreo chapter 4, verse 16. Hebreo chapter 4, verse 16. Magsilapit niya tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Pasensya na kayo kung inulit itong talatang ito. Napakahalaga nito. Magsilapit nga tayo may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ano ito ang gagawin natin na rapat? Lumapit ng may pagkakatiwala. Yung iba naman, iba sila pag lumapit sa Panginoon. No? Sa halip na lumapit ng nagtitiwala, minsan ay may tanong na panunumbat sa Diyos. Huwag mangyari. Do not blame God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi ni Brad, gamitin ko lang ulit sa Brother Dino kasi sitwasyon niya ngayon, sama niyo lagi sa prayer si Brother Dino. Pastor, may nakapagtatanin sa Diyos eh. Kung bakit eh? Pero hindi rin naman ako ng tawag. Humindi rin naman ako ng tawag. Huwag tayong lumapit sa Diyos na, Panginoon, bakit po ganito? Panginoon, bakit po ganitong nangyayari sa amin? Panginoon, kung binigod naman, bakit may sarang tawag po, Panginoon? Panginoon, binigod naman ako sa iyo, bakit ganito po ang dumarating pa rin sa akin? Ang Biblia ng Biblia, magsilapit niya tayo, may pagkakatiwala. Yung bang alam, yung bang ibinibigay mo sa Diyos doon, ay lalo kung mangyari, basta ako tumitiwala sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, sapat ang biyaya at habag ng Diyos. Kaya dapat natin gawin, magtiwala at lumapit sa Diyos. Amen? Magtiwala, trust in the Lord. So dapat din na patuloy tayo magpapasalamat, laging magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Kaya pa ba natin ito? Ang may problema ka, ang lalabas sa bibig mo, Lord, salamat po. Yung halos nakakaramdam ka ng sakit ka, hindi mo maintindihan. Sobrang sakit ka. Ang lalabas pa rin sa bibig mo, Lord, salamat po, salamat po. Yung nakaraan, nakasakit ka ng matindi, talagang hindi ko na alam ang pakaramdam ko. Wala na akong ginawa kundi sabihin sa Panginoon, salamat po. Panginoon, salamat po. Pag tumitindihan sakit, lalo kong tinitindihan ang pagsasabi ko, salamat po, Panginoon, salamat po. Pinagaling naman ako ng Panginoon.
Kaya mga kapatid, kahit anong sitwasyon, mahirap man, magpasalamat sa Panginoon. Dapat kaya pa rin natin na maging bukang bibig natin ang magpasalamat sa Diyos. Amen? Nabibigit ka, no? Salamat po, Panginoon. Tinuturuan mo ako. May itinutuwid ka sa akin. May itinuturo ka sa akin, Panginoon. Salamat po. Lord, salamat. Itinuturo ko sa akin ang bagay na ito. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Unang Thessalonica, Kapitulo 5, talatay 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. And everything, give thanks. Sa lahat daw ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, hindi lang yung mabubuti sa pakaramdam. Hindi lang yung masaya sa pakaramdam. Lahat ng bagay. Ito po yung Kristiyanong buhay. Kayahin natin si Pablo. Grabe may hirap siya na pinagdadaanan. Pero sabi niya ako, kailan ako mahirap sa ako malakas. No? Siya pa ang nagpayong niya. No? Na sa lahat ng mga bagay, magpasalamat tayo. Ang katotohanan mga kapatid, pakinggan mo mabuti, ang marunong magpasalamat, hindi madaling mawala ng pag-asa. Hindi tumatakas ang pag-asa sa kanya kapag marunong magpasalamat ang isang tao, ang isang Kristiyano. Yung lahat ng bagay nagpapasalamat siya, kahit ano pang pagsubok ng gabi, puno pa rin siya ng pag-asa. Kaya mga kapatid, iwasan ang reklamo, dagdagan ang pasasalamat sa Diyos. Amen! So mga kapatid, tandaan po natin ito, kapag mahinga ka, may biyaya ng Diyos. Tanong natin ito sa ating isipan, kapag lupaybay ka, natapa ka, bagsak ka, may habag ang Diyos. Hawakan mo ito, may habag ang Diyos. Kapag nangangailangan ka, may Diyos na sapat. May biyaya siyang sapat. Sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 8, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsikalagana sa bawat mabuting gawa. God is able to make all grace move towards you. Kapatid, bilang Kristiyano, hindi ka kulang. Amen? Hindi ka kulang. Tandaan mo ito. Amen? Dahil sapat ang Diyos sa buhay mo. Sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kahit ano pa, pinagdadaanan natin, hindi tayo kulang. Dahil nasa atin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Malakpakan natin ang ating Panginoon. Ang gabi, mga kapatid. Hallelujah! Sa napaka-simple nating pamagat, biyaya kapag sa buhay mo sa ka. Ito yun. Ngayon ko natin ang ating mga ulo habang malapit ang mamalutog at misa pa natin awitin ito. Hallelujah. Sa daling abang tayo na kayo. Magbulay-bulay tayo ang ating mga sarili. Nalulupay-pay ka ba? Kahit sa iyong sitwasyon. May mga kahilingan ka na hanggang ngayon hindi pa rin binibigay ng Diyos sa'yo. Meron pa rin karamdaman. Hindi pa rin gumagaling. Nandun ka pa rin sa lugar, ikaw ay kapos ng pangangailangan. Nandun ka rin sa lugar, ikaw ay nasa kulipitan talaga. May problema ka, may suliranin ka na nahihirapan ka, so di mo na alam kung anong gagawin mo. Kapatid, tama mo lang ang puso mo sa Diyos. Tama mo lang ang puso mo sa Panginoon. Tama mo lang sa Kanyang pagtitiwala. Kailanman hindi nagkakamali ang Diyos. Gawin mo lang ang nararapat kong gawin bilang isang Kristiyano. Mabuhay nasa katuwiran ng Diyos, nasa kabanalan. Kahit ano pa ang maging sitwasyon ng ating mga buhay, ang makikita natin, ang grasya ng Diyos ay sapat. Ang biyaya ay sapat. Anong sitwasyon ng buhay mo ngayon? May mga bahagi pa ng buhay mo na
talagang naapektuhan ka, nahihirapan ka, pagsubok, nakita, sobrang bigat. Bakit? Solusyon pa rin yan. Lumapit sa Panginoon, magtiwala. Ibigay sa Diyos yung mga bagay na ating pinagdadaanan. Bakit? Bukas ang mata. Maaari tayo lumapit sa una. Ito pa rin ang ating nararapat doon. Lumapit sa Diyos. Magtiwala. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. At kung makita natin ang ating mga kalagayan hindi mabuti, ay dahil sa ating mga sariling gawa, mga maling pagkakasya, inahin mo humingi ng tawad sa Diyos. Inahin mo sabihin sa Panginoon, Lord, patawarin mo sa pagkakamali ko. Lord, inaaking ko na may pagkukulang ako. Ang nais ko kung magawa ngayon ay ang habag mo, ang biyaya. Sabi mo, Panginoon, alam mo naman sa iyong sarili, ginagawa mo naman, dapat mong gawin bilang Kristyano, bilang mana ng palatay. Pero nandiyan pa rin ang mga problema, yan ay ang subok, na kung saan yan lalo makikita. Ang kilos na Panginoon. Hallelujah. Lord, tulungan mo aking mga Panginoon. Tulungan mo po Diyos, alam mo kung kalagayan mo. Lord, tulungan mo po Diyos. Ang iyong dakilang pagkilos sa kanya, Panginoon, alam mo sa kanya. Ang iyong pong pagkilos, Panginoon, Lord. Alam mo, kanyang kalagayan, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon. Alam mo po, kanyang kalagayan, Panginoon. Alam mo po, kanyang kalagayan, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon. Ang banal, gumawa ka ng mga makitang bagay. Ikaw ang kumilos, O Diyos, sa kanyang buhay, Panginoon. Inalalaman mo, Panginoon, ang kanyang kalagayan, Panginoon. Alam mo po, O Diyos, sa iyo po mga pangmaraan na pwede mo gawin sa kanya, Panginoon. Tulungan mo nga po, O Diyos, sa iyo. Tulungan mo, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa iyong buhay, Panginoon. Tulungan ang mga kilos, Panginoon. Sa iyong pamamaraan ng Diyos, sa iyo. Kumilos ka sa kanyang buhay, Panginoon. Diyos, 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 Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon.
Diyos. Maraming dumating ang problema. Maraming dumating ang pagsubok. Kahit tayong mga nasa Panginoon na. Pero hindi napapawasan ang katapatan ng Panginoon dahil sa mga pagsubok. Na natindiri sa lahat-lahat. Buhay ni Job, maraming pagsubok, pinagdaanan niya. Pero hindi natapos sa pagsubok. Ando ang biyaya ng Panginoon. Sumagana at pinadama ng Diyos ang biyayang sapat at higit pa. Sa buhay ni Pablo, nagawa niya magbuhay, magpasalamat kahit na marami siyang problema. At may mga suliranin, mga kapatid, pinangahawakan niya ang grasya ng Diyos ay sapat. Hallelujah. Sa panahon ng mga kahinaan, di mo papabayaan Diyos. Ang hawakan natin, mga kapatid, ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo papabayaan. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Mabuhay tayo ng may kasiglahan, kahit na anong sitwasyon, nananatiling nagtitiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At hindi ko ang Diyos para limutin ang ating mga ginagawa. Amen. Sa buhay na ito, hindi pwedeng walang pagpapala na ibibigay ang Panginoon. Hindi pwedeng ganun sapagkat pinangako niya. At hindi lang dito. Yung pinakatunay na grasya na hinihintay sa atin, biyaya na hinihintay sa atin. Walang lugi sa pamumuhay na sumusunod sa kalooban at katuwiran ng ating Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bisan pa palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Diyos, sa mga salamat. Maraming salamat po, Panginoon. Sapagkat ngayong gabi, Panginoon, dama namin ang iyong pagkilo sa aming mga buhay. Salamat, nakikilala mo kami, Panginoon. Alam mo, aming mga kanya-kanya sitwasyon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw may pangako ng mga pagpapala ang iyong tulas ay aming mararanasan. Ang kalay mo ang aking mga Panginoon. Lord, ngayong gabi, bine-bless ko sila sa pamagitan ng iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesus. Ang may mga suliranin sa pamilya, Panginoon. Magkaroon po ng kaayusan, Panginoon. Mga relasyon ng sambahayan, magkaroon ng kaayusan, Panginoon. Lord, ang may mga karamdaman, Panginoon ng Diyos. Makaranas ng kaalwanan ng pakiramdam, panalingan, Panginoon. Ang mga nasa may kabibitang nararanasan, Panginoon. Hanguin mo sila sa ganung kalagayan ng Panginoon. Lord, ang biyaya mo sumasagana, pinangako kung dumating na po sa buhay ng aking mga palay mo na ito po aking dalangin sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ganyan natin, ang biyaya ng Diyos ay nasa atin.